as of this morning, 6:21 to be precise, na-stall ang movement sa aircraft. So meaning na-stall, nag-stop ang iyang movement upon touchdown. Supposedly mag-taxi na siya papuntang ramp or apron, tarmac. But unfortunately, nag-lose power. Hindi na siya maka-steer, walang movement. So, it prompted us to suspend the landing and take-off sa Ozamis Airport runway. So, nakapagpa-issue na tayo ng notice to airman na wala munang magla-landing at saka magte-take off due to the presence of the disabled aircraft at our runway. So, yan yung status natin. As of today lang po yan, sir. Work out ni Philippine Airlines since siya yung aircraft operator na ma-remove siya sa ating runway para magamit yung runway natin sa susunod na mga flights. As of today, canceled na yung remaining flights. Out of 4 flights natin, isa lang yung nakalanding at saka na-stall pa. And then, yung remaining, hindi na namin pinaland. Kasi yun nga, wala silang lugar na paglalandingan. So, we are hoping na makaabot na yun, dumating na rito yung yung equipment na gagamitin pag-tow ng aircraft palabas sa runway, papasok na sa ating apron para maging usable na yung runway natin. At the same time, after ma-tow na siya, doon mag-uumpisa yung thorough investigation ng mga mechanic, bakit anong nangyari, paano nila gagawin, para masiguro na ma-usable yung aircraft again. Sir, ano po yung standard protocol na kapag may ganitong uri ng aberya? Yes, as sa policy natin, meron tinatawag tayong disabled aircraft removal plan. Based sa ating disabled aircraft removal plan, si airline yung main responsible to remove the aircraft. If hindi niya makaya, within 36 hours, diyan papasok si CAAP, and we will do necessary things para ma-remove siya. So, papasok si CAAP after 36 hours. Paano tinutulungan ni CAAP ang mga apektadong pasahero, lalo na ang mga cancel flights? Ang mga, primarily, yung mga affected passengers na sakay doon, in-assist natin sila na makababa using yung staircase. Then, in-assist natin sila para mapunta sa arrival area, ma-process yung mga bagahe nila. Then, in-nurse natin sila sa airlines. Kasi si airlines yung responsible entity para magbigay assistance sa mga pasahero nila. Usually, sir, gaano katagal ang runway matapos ang ganitong aberya? Once ma-remove yung aircraft, we will conduct inspection sa runway. If there's a further damage, pag wala tayong makita na damage sa ating runway, then we will lift the issued NOTAM suspending the takeoff and the landing. So, pag ma-lift na siya, pwede na siyang magamit ulit. Immediately after inspection, thorough runway inspection, we will lift the NOTAM suspension, suspending the runway, suspending the takeoff and. Saan galing yung plano, sir? Ilan ang mga pasahero? Ang aircraft natin is Philippine Airlines flight number PR2889 galing Manila papuntang Ozamis. Ang passenger niya papunta rito is 164.
Yung outbound naman, yung pabalik, yung naghihintay para makasakay ulit is 174. Yun ang hindi na nakasakay. So it was catered by Cebu PAL kung ni-rebook or ni-reroute kung saan sila pwede nearest na pwede makasakay. Usually preferred ng pasahero either Dipolog or Langintingan. Wala na tayong flight sa Pagadian ng PAL. Ito po bang first time na may nangyaring Yes. ganito sa Osamis? Yes. So we heard earlier, no, yung response ng LGU, I think we heard as early as 6 a.m. nakipag-coordinate. Kumusta yung response ng LGU? Actually, sir, yun ang may tulong ng city government na actually yung equipment natin ngayon hindi kakayanan ng local ng airport at saka ng PAL yung equipment to tow. Nag-offer si LGU, si City Government ng Osamis na magpahiram ng heavy equipment. Siniguro lang natin yung heavy equipment na yun is hindi magkukos ng further damage sa ating pavement, sa ating asphalt, sa ating runway. So, pag ma-determine natin yun na it will not cause further damage, we will allow to use the heavy equipment to tow. Kasi definitely, yung tow tag natin dito is maliit. Wala tayong push backer, wala tayong other equipment na pwede makahila. So basically, si equipment ng local government unit ng Osamis City, siya yung hiniraman natin upon request din ng PAL, na nag-usap na kami kanina, upon request ng PAL, yun na yung maghihila papunta dito sa safe na site sa apron. So earlier, the local government Yes, sir. established Yes, sir. Nakita niyo naman kanina may mga LGU personnel na nandito na. With this kind of concept, active participation, gaano ka-importante yung participation ng LGU and the national Actually, sir, based dun sa na-mention ko kanina na meron tayong sinusunod na disabled aircraft removal plan. Pagka hindi na makaya ni aircraft operator, doon papasok si government agency, si CAAP, makikipag-tie up sa mga government agency na may capability to assist us, like City Engineer's Office, local government, DPWH, na sila yung may mga contact or meron silang mismong equipment available sa kanilang office. So would this thing magiging mas madali yung trabaho? Yeah, mas magiging madali siya kasi cooperative yung local government natin na dito. They talaga offer, even provincial government nag-coordinate na rin sa atin kung ano yung maitutulong. So, basically, wala tayong problema doon. Supportive naman yung local government units dito natin sa Misamis Occidental. In general, sir, wala pang dapat ika-worry yung general. Basically, yung airport natin, wala naman kaya naman ng mga facilities natin. Okay naman yung flight service station natin, well equipped naman at saka well trained naman yung mga air traffic controllers natin. Yung runway natin is well conditioned. Kaya niyang mag-cater. Hindi lang natin ma-determine yung sa aircraft naman kasi hindi ka hawak ni CAAP ni Osamis Airport yung sa aircraft na side. But in search, Yes, sir. Yung airport natin, yung walang dapat ipagkalala in consideration sa airport naman, kaya naman natin. Okay. Thank you po, sir. Thank you, sir. Oh.